Si XRP ay muling nagningning. Umabot po ang kanyang presyo kasi sa $2.50. Ang pinakamataas nito sa nakalipas na 6 na taon. Hindi lamang po ito basta simpleng pagtaas ng presyo. Nalagpasan pa ni XRP ang mga higanteng sina Solana at Tether. Kaya ginagawa itong siya na po ang tinuturing na pangatlong pinakamalaking cryptocurrency batay po sa market cap ranking, kung saan ay meron po siyang market capitalization na umaabot po sa $136 billion. Kaya ang rally po na ito ay nagbunga ng 364% na pagtaas sa loob lamang nitong buwan ng November. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan po mga ka-crypto, ano nga ba ang nagpapalakas sa presyo nitong si XRP ngayon? Ang dramatic na pag-akyat po ni XRP ay resulta po ito ng ilang mga pangunahing dahilan. Una ay ang tinatawag po na flag and pole breakout pattern, kung saan ay binanggit po ito ng isang trader na si Ginoong Peter Brandt. Ang pattern na ito ay karaniwang indikasyon ng malakas na upward trend matapos po ang mahabang panahon ng consolidation or stagnation nito. Dagdag pa rito ay si XRP ay nagpakita po ng 75% na weekly increase, yan, or pagtaas, kung saan ay naglagay po dito, naglagay sa kanya sa spotlight ng altcoin market. At dahil dito ay nalampasan niya ang mga higanteng tulad ni Ethereum. Kasabay po nito ay ang interest naman ng mga XRP-based investment products tulad po ng exchange-traded funds, kung saan ay patuloy po na tumataas. Tatlong pangunahing kumpanya po, sina Bitwise, Canary at saka 21 Shares ang nag-file na po ng application para sa kanilang spot XRP ETF, kung saan ay maaari pong magdala ng mas marami pang mga institutional investors sa market. Ngayon ay ano naman po ang kahulugan ng pagbabalik ni XRP sa presyong yan, sa top 3 po pala. Ayan, ano ang ibig sabihin nito? Ayan, ang pagbabalik ni XRP bilang top 3 sa market cap ranking. Ayan. Ang tagumpay po na ito ay hindi lamang po tungkol sa numero. Yan, binubuhay po nito ang dating kasikatan ni XRP bilang isa sa mga pangunahing cryptocurrency. Matatandaan po natin na noong mga taong 2018, si XRP ay nasa ikalawang pwesto. Nasa likod lamang po siya ni Bitcoin dati. Ngunit dahil po sa SEC lawsuit laban sa kay Ripple noong mga taong 2020, ang presyo po ni XRP ay bumagsak mula po sa 0.50 ay naging 0.17. At ito po yung naglaglag sa kanya sa pang-7 pwesto. Ayan, sa market cap rankings po ulit yan. Ang muling pag-angat po ni XRP sa ikatlong pwesto ay simbolo po ito ng kanyang recovery or pagbangon ng tiwala ng market. Kaya hindi lamang po ito nagbabalik ng dating reputasyon para kay XRP, ipinapakita rin ito na malaki po ang posibilidad ng cryptocurrency na ito na makipagsabayan sa mga higante tulad ni Ethereum at saka si Bitcoin. Ngayon ay ano naman po ang maaring implikasyon ng spot XRP ETF? Ang pagtaas po ng interest sa spot XRP ETF ay isang malaking hakbang para sa industriya. Kapag naaprubahan, ito po ay magbibigay daan sa mas maraming tao, kabilang ang mga traditional na investor na makapag-invest kay XRP nang hindi po kinakailangang direktang bumili ng cryptocurrency. Ayon po kay Pro XRP lawyer na si Ginoong Jeremy Hogan, posibleng magkaroon na ng spot XRP ETF sa mid-2025 o kalagitnaan po ng taong 2025. Ang ganitong mga development ay nagsasabi na mas magiging accessible sa XRP, hindi lamang po para sa mga retail investor, kundi pati na rin sa mga institutional investor. Sa madaling salita, maaari po itong magdulot ng mas malaking demand para kay XRP, kung saan ay maaring magtulak pa ng kanyang presyo pataas.
Ngayon ay ano naman ang kahalagahan ng XRP ledger at ang cross-border payments nito. Ayan. Ang XRP Ledger ay kilala naman ito sa bilis at kahusayan nito sa cross-border payments. Dahil dito ay marami po ang users o gumagamit ng XRP bilang isang tool para sa instant at saka murang pag-transfer o paglipat ng pondo or funds sa iba't ibang bansa. Ayon po kay lawyer John Deaton, sa XRP ay naging go-to cryptocurrency para sa ganitong uri ng transaction noong mga unang araw nito sa market. Ngunit hindi po rito natatapos ang kwento. Ang patuloy po na legal na laban ni Ripple laban sa US SEC ay nagbigay ng inspirasyon sa maraming taga-suporta ng XRP. Ang matagumpay po na pagbawi ng presyo at reputasyon nito ay maituturing na tagumpay, hindi lamang po para kay Ripple, kundi pati na rin sa buong crypto ecosystem. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga trader o investor ni XRP. Yan, para sa atin, ang pag-angat po ni XRP ay nagbibigay po ito ng ilang mahalagang oportunidad. Kaya kung ikaw po ay matagal na pong nag-hold dito kay XRP, ang kasalukuyang rally ay maaari pong magdulot ito ng malaking kita. Ngunit tandaan, ang crypto market po ay likas na volatile, kaya posibleng magkaroon po ng price correction matapos po ang mabilis na pag-akyat. Kung ikaw naman po ay isang bagong trader, magandang pagkakataon po ito upang mas maunawaan ang galaw ng market. Ang diskarte tulad po ng dollar cost averaging ay maaari pong makatulong upang mabawasan ang risk. Bukod dito ay mahalaga ring subaybayan ang mga balita tungkol sa legal na laban ni Ripple dahil maaari pong makaapekto ito sa long-term prospects ni XRP. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito sa tagumpay ni XRP. Ayan. Ang pag-akyat po ni XRP sa presyong $2.50 at ang muling pagpasok nito sa top 3 cryptocurrencies ay patunay ng resilience ng cryptocurrency market. Bagamat marami pong hamon, kabilang na ang mga regulasyon, ipinakita ni XRP na may kakayan po itong bumangon at muling manguna. Ang mahalaga para sa mga investor ay ang pagiging handa sa anumang pagbabago. Kaya dapat tandaan na ang crypto ay isang high-risk, high-reward investment. Ang susi ay ang tamang impormasyon, maingat na pagpaplano at disiplina. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-i-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.